Sa pagpapatuloy ng series na ito, rito ay akin ang babasahin para sa inyo kung ano itong patungkol sa sulat na galing kay Victoriano E. Bayaban na kung saan ay naipangalan sa kanya noon ang perang tinatawag na Victory Notes. Malamang iilan sa inyo ay naabutan na ang ganitong klaseng pera, Victory Notes. Sino ba si Victoriano E. Bayaban? Yan mga kapatid ay isa sa topic na ating pag-uusapan. Sa kanya nagmula ang sulat na ito para kay Tatay Taglion, Lapu-Lapu, Kugit. Ano kaya ang nilalaman nito? Halika kapatid, makinig. Kasaysayan ay ating muling pag-aralan. Lamang ang may alam, kaya't makinig ng mabuti upang mayroong matutunan. Ito ay isang sulat kamay ng mga taong may kaugnayan sa Divine Wealth and Assets. Ang sulat kamay na ito ay nagmula pa kay Victoriano E. Bayaban, isang live pointer o buhay na tagapagturo ng tinaguriang Yamashita Treasures. Ang sulat kamay na ito ay sinertifikahan ni Dr. Zads Filihao. Sulat pa noong 2 ng Disyembre 1999 ay Tatay Taglion, Lapu-Lapu, Kugit. Ano ang sikretong hiwaga at lihim sa sulat na ito? Nais mo bang malaman mga kapatid? Halika at ating pag-usapan. If we can really free the small man from the chain of poverty that has shackled his ancestors to the land they tilled for others, if we can locate the small man at the center of increasing opportunity for himself and his family, if we can produce enough and pay our workers enough so that their labor can assure them of a better quality of life, if we can provide the proper machinery of government so that one does not want of an efficient administration of justice, then we can remain firm in our hopes that we are holding a new society. Seven star Kingdom of Maria presents. Pangatlo ng Disyembre, 1999. 2. Tatay Taglion, Lapu-Lapu, Kugit. Binibigyan ko ng otoridad si David S. Tuesta o Moncada das Pretty Boy at E.D. Palpalato of Morningstar na kumuha ng mga bara ng ginto para gamitin sa ating misyon at proyekto para sa ating bayan. Mayroon nang nakalaan na pera para sa mga kukunin nilang bara ng ginto. Mayroong testamento na galing sa bangko na nagpapakita ng kaukulang halaga para sa mga bara ng ginto. Kailangan matapos ang transaksyon na ito sa darating na linggo upang makakilos na tayo sa ating mga proyekto. Umaasa sa inyong pagtupad ng aking kahilingan. Nilagdaan ni Victoriano A. Bayaban at kinumpirma ni Dr. Zads Filihao. Ang makasaysayang sulat na ito mga kapatid ay mayroon ng katandaan. Kung ating kukwentahin sa kasalukuyang taon, ito ay mayroon ng katandaang 24 na taon. Aba mga kapatid, hindi ba ang tanda na? Ang sulat na ito ay priniserba ni King Api upang siyang maging batayan sa kanilang mga naging transaksyon noong araw. Maaaring sa iba ay hindi ito mahalaga. Subalit ang sulat kamay na ito ay nagpapatunay sa ugnayan ng mga taong may kaugnayan sa tinatawag na Divine Wealth and Assets. Sa naunang episode ng content na ito mga kapatid ay naitampo ko na sa inyo kung sino itong si Tatay Taglion, Lapu-Lapu, Kugit. At ngayon
ating balikan ang patungkol rito sa sulat. At ang sulat nga na ito ay noon pang 3 ng Disyembre 1979. 2. Tatay Taglion Lapu-Lapu, Coguet. Ayon sa sulat na ito mga kapatid, ay mayroong binigyan ng otoridad si Victoriano E. Bayaban. Ang dalawang personalidad na ito ay nagngangalang David S. Twista o Moncada das Pretty Boy at E.D. Palpalatok, Morningstar. Paanong ang dalawang ito ay na-involve sa transaksyon na ito mga kapatid? Magkakilala kaya silang personal? Kaya sila may kaugnayan? Unahin nating kilalanin si David S. Twista or Moncada Pretty Boy. Itong si David S. Twista ay tinatawag na David Al-Sukram. Isa sa mga naging anak ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos kay Madam Carmen Ortiga. Kaya't kung ating baliktarin ang apelyidong Sukram, ito ay magiging Marcos. Aba, may natutunan na naman kayo mga kapatid. Ituloy natin. Kung ninanais niyo pang makilala ng lubusan si David Al-Sukram, mga kapatid, walang ibang nakakakilala sa kanya maliban kay King RP, Rodolfo M. Palpalatok, sapagkat sila ay napakaraming pinagsamahan sa loob man at labas ng Malacanang. Kaya't mainam na sa kanya kayo ay makipagkwentuhan at doon ay panigurado ay marami kayong malalaman at matutunan. Well, anyway, ituloy natin ang usaping ito. Ang pangalawang personalidad na binigyan ng otoridad ni Victoriano A. Bayaban ay nagngangalang E.D. Palpalatok o Morningstar. Sa katauhan ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Tunay nga ba siyang binigyan ng otoridad ni Victoriano A. Bayaban? Magkakilala kaya silang personal? Ito mga kapatid, ating tingnan at suriin ng mabuti ang mga litrato. Itong sa bandang gilid mga kapatid, siya po ay ang nagngangalang Alberto Cacpal Sr. aka Victoriano A. Bayaban. At katabi naman niya si King RP Rodolfo M. Palpalatok o Morningstar. At atin mapapansin sa litrato na ito, nasa harapan nila ay mga boxes o tinatawag na mga commodities. Federal Reserve Notes, Federal Reserve Bond, Victory Notes and Victory Bonds. Ang ganap na ito ay upang ilipat na ang pangangasiwa ng lahat ng mga commodities na hawak dati ni Alberto Cacpal Sr. or aka Victoriano E. Bayaban kay King RP Rodolfo M. Palpalatok. Hindi lang itong nakikita natin sa harapan nila, kundi napakarami pa. Kagaya nitong kasunod na litrato mga kapatid, makikita natin rito magkasama sina Victoriano A. Bayaban at King RP Rodolfo M. Palpalatok. Kapiling nila ang mga commodities na napakarami. At kung tanungin nyo man kung nasaan na ang mga commodities na ito, siyempre mga kapatid, ito ay nakatago sa isang lihim at bantay saradong warehouse. Ayon sa pagkasalaysay sa akin ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. At ang ganap naman sa litratong ito mga kapatid ay makikita nating pumipirma si Victoriano E. Bayaban ng mga dokumento at liham kasama si Dr. Judge Filihao, 10 ng kanyang mga tagasunod bilang mga saksi sa gagawing transaksyon at paglipat ng mga commodities na pangangasiwaan ngayon ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Ating mababasa, in the act of signing is Alberto D. Cacpal Sr. aka Victoriano A. Bayaban together with the followers of Dr. Judge Filihao of Iglesia ng Diyos na Buhay.
At sa litratong ito naman mga kapatid ay makikita nating nakaratay sa higaan si Victoriano E. Bayaban doon sa Veterans Hospital sapagkat siya ay isang veterano na lumalaban para sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas noong panahon ng World War II. Ang ganap na ito ay ang panahong nalalapit na ang kanyang pamamaalam. Ating makikilala ang kanyang mga kasama rito. Flanking Alberto D. Gagpal, Sr. From left to right are Maestro Rodolfo M. Palpalatok, Virgilio Magno, Hermie D. Gagabat, Supremo Daigdig, Sis Mergin B. Warner, Dr. Judge Filihao and his common law wife, Dr. Jesus M. Cardona, Efrin Cardenas and Mrs. Alberto Gagpal, Sr. Bago lumisan sa mundong ito, si Alberto Gagpal Sr. or aka Victoriano E. Bayaban ay nailipat na niya lahat ang pangangasiwa kay King RP Rodolfo M. Palpalatok. Ganon rin ang ginawa ni Tatay Taglion Lapu-Lapu Gugit. Sapagkat yun ang nakaatang sa kanilang misyon bago nila lisanin ang mundong ito. Well, anyway, hindi lang silang dalawa ang nagbigay ng pangangasiwa kay King RP Rodolfo M. Palpalatok ng lahat ng mga hawak nilang mga commodities at mga documents, kundi ganon din ang iba't ibang mga spiritual leaders sa buong Pilipinas na may kani-kanyang pinanghahawakang bahagi ng divine wealth and assets. At ito nga ay naipon sa 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika sa pangangasiwa ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. At ito ay inyong malalaman at matatagpuan sa My Fighting Faith ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Hindi nyo lang kasi iniintindi at inuunawa kaya't ang dami nyo pa rin katanungan. Eto, pakinggan natin ulit. 45 question. Where will be the consolidated pieces put together? Answer. In the foundation with the code name 777 Morning Star Foundation. Teka mga kapatid, narinig niyo ho ba ng malinaw kung ano yung binabanggit na foundation na kung saan ay doon nakakonsolidate ang lahat ng mga vital documents? Kagaya na lang ng lahat ng aking mga inilalabas sa aking mga content. Kapatid, kung hindi mo pa rin ito maunawaan at ibagpilitan ang maling kaisipan, ang Brilliant Puzzle at ang laro na ito ay hindi para sa iyo. Ito kapatid, ang katibayan ng 777 Morning Star Foundation Incorporated ay legal at tunay. Nairehistro ito noon pang April 4, 2002. Bakit kaya ngayon lang lumutang at ngayon lang nagpakilala? Sana ang iyong mga pagdududa mga kapatid ay mawala na. Halika at ating pakinggan muli at nang maunawaan ng lubusan. 45 question. Where will be the consolidated pieces put together? Answer. In the foundation with the code name 777 Morning Star Foundation, Inc. Ayon mga kapatid, naliwanagan na ba ang mga madilim nating mga kaisipan? Buksan natin kasi ito at huwag nating limitahan. Kadalasan aking nababasa sa mga komento, ganito ang sabi nila, buksan nyo na kasi yan. Ang tagal naman, totoo ba yan? Ipamahagi nyo na yan. Aba, para bagang inip na sila, samantalang nakikiinip lang naman. Hindi baga nila nalalaman na kailangan muna nilang malaman at matutunan ang mga bagay noong nakaraan. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa Isaias 46:9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Paano kung masumpungan kang walang alam, sapagkat nagdunong-dunungan kang, animo'y maraming nalalaman. Ayaw matuto sapagkat limitado ang kaisipan. Karapat dapat ka kayang makatanggap sa mga kayamanan na yan. Tanungin mo ngayon kapatid ang iyong sarili. Suriin mo kung karapat dapat ka ba rito. Well, anyway mga kapatid, magpapatuloy tayo. Bakit kaya
kay E.D. Palpalatok o King R.P. Rodolfo M. Palpalatok pinagkatiwala ang lahat ng mga commodities. At ang mga vital documents, sapagkat silang lahat ay mataas ang spirituality at lahat sila ay mga spiritual leaders na naniniwala sa mga nakasulat sa banal na Biblia. Sapagkat si King R.P. Rodolfo M. Palpalatok ay isang tapat, matalino, nag-iipon at mabuting katiwala, kaya't sa kanya iniatang ang lahat ng pangangasiwa ng divine wealth and assets. Kaya't nakasulat sa Efeso 1:10 sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa kanya sinasabi ko. Kaya't kung nagdududa ka pa rin kapatid, yan ang isang pinakamalaking kamalian mo. Oops, teka, mukhang napahaba na ang aral na ito. Balik muna tayo sa katanungang, tunay bang si E.D. Palpalatok o King R.P. Rodolfo M. Palpalatok ay binigyan ng otoridad ni Victoriano A. Bayapan? At paanong ang pirang Victorinox na inimprinta noong 1944 ay na-link sa pangalan niya? Sino ba siya? Ano ang kanyang makasaysayang nagawa sa ating bansang Pilipinas? Mga kapatid, nais niyo bang malaman? Well, abangan. Yan ay ating malalaman sa next episode ng content na ito. Mga kapatid, kung kayo ay meron na namang bagong natutunan at kaalaman sa content na ito, please huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at follow sa Facebook page. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para laging updated sa lahat ng mga content na aking ilalabas. Sapagkat sa channel na ito at sa turo ni Maestro Rodolfo ay marami tayong matutunan. Gaya ng kasabihan, lamang ang may alam. Pangulo ng ating pundasyon, sa ating buhay siya ang inspirasyon. Siya'y pinagkatiwalaang lubos na hanapin ang ating paraiso. Sa kanya inihabilin tagumpay ng banal na layunin, iligtas sa kuko ng lawin itong ating bansang sakdal-ningning. Ang Pangulo ng ating pundasyon, kung siya ay iyong pagkasuriin, simple lamang siya sa iyong tingin, ngunit ang pagkatao niya'y malalim. Kung siya'y saan nanggaling, di masukat na isipin, bakit ang palad niya'y may bituin. Ang Pangulo ng ating pundasyon, nagtiis ng madlang dusa, malayo man sa pamilya, naglakbay ng matagal, nag-ipon ng kaalaman. Ang laging nasa isip niya, kapakanan ng kanyang kapwa, hangaring masumpungan niya, katuparan nitong pag-asa.
beses na siya ay tinuya, pinamak nila at inalipusta. Ngunit ang lahat ng ito'y tinanggap niya ng buong pagpapakumbaba. Hindi niya'y nalintana ang sarili niyang karangalan, ngunit subaybay ng kaitaasan sa tuwina ay kanyang kalakasan. Ang Pangulo ng ating pundasyon ay karapat-dapat na pag-ukulan ng paggalang at pagpipitagan. Nasa kanya'y nauukol lamang, pagkat siya ang inatasan ng ating amang Hoverex Al. Gisingin at imulat ang kaisipan, laong nahihimbing na mamamayan. Tayo na at sumunod sa mga ipinangangaral niya at magpakadalubhasa patungo sa buhay maharlika. Banal na panukala sa lupaing masaya't sagana. Sundan natin ang liwanag niya, gabay ng tala sa umaga. Ang Pangulo ng ating pundasyon ay karapat-dapat na pag-ukulan ng paggalang at pagpipitagan. Nasa kanya'y nauukol lamang, pagkat siya ang inatasan ng ating amang Hoverex Al. Gisingin at imulat ang kaisipan, laong nahihimbing na mamamayan. Tayo na at sumunod sa mga ipinangangaral niya at magpakadalubhasa tungo sa buhay na maharlika. Banal na panukala sa lupaing masaya't sagana. Sundan natin ang liwanag niya, gabay ng tala sa umaga. Kamtan mo man ang mundo at kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Hanggat hindi mo mabatid ang sain ng lupa ay bumalik, ay hindi mo rin makakamtan ang walang hanggang kapuluhan.
kapayapaan hanggat hindi mo nadarama ang palad ng ama't ina ay hindi mo rin makakamta ng kanyang pag-ibig. Sa mundo namang ito ay tanyag ka, maging bata o matanday kilala ka. Maraming salamat sa patuloy na suporta. God bless us all. Bye-bye. Ang